po ang Panginoon. Tayo ngayon ay nasa ikalawang session na sa ating doctrine part, Pastored in His Love. So for our session 2.1, pag-uusapan natin is about cultivating a relationship with God. Ayan. Ang ating verse po ay matatagpuan sa Psalm 23 verse 2, part A. So ito po ay continuation ng ating napag-usapan ng nakaraang linggo. So sabi po dito, He makes me lie down in green pastures. So yan po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito. Sige po, manalangin muna tayo saglit. Takilang Diyos, pinupuri ka namin, niluwalhati at sinasamba. Ngayong oras na ito, patuloy po kaming lumalapit. Continue to give us wisdom, knowledge, and strength, Panginoon, to understand your word, Lord God. Holy Spirit, continue to speak to us. Illuminate us, your word, O Lord God. And Lord, dalangin namin ang mga salitang aming maririnig ngayong oras na ito ay patuloy na maitanim sa aming puso, magamit mo, Panginoon, mightily to create an impact on our lives and to the lives of the people surrounds us, Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So ngayon po, pag-usapan natin is about cultivating a relationship with God. Knowing that Jesus is our shepherd, no, kailangan yung relationship natin ay with our shepherd ay mas lumalim, mas tumindi at mas maging malapit, no. Parang ganito lang yan, di ba? Sa isang relationship, wala namang pumasok sa isang relationship nang hindi nag-uusap, di ba? So, when you are in a relationship, you need to talk to each other. You need to commune to each other. You need to communicate. You need to work it out, no? Para yung relationship nyo ay mas lalong tumibay at tumatag. Ganun din sa ating relasyon sa ating Diyos, no? Kailangan we have to do something to make our relationship with God more deeper, no? And more stronger, diba? So, yun yung ating mga pag-uusapan ngayong oras na ito. So, cultivating a relationship with God. Sabi sa Psalm 23 verse 2, He makes me lie down in green pasture. Isa ito sa mga sinulat ni David, no? Na sa pamagitan ng kanyang relasyon sa Panginoon, sa pamagitan ng pagiging shepherd ni Lord sa buhay niya, ay nagkakaroon siya ng peace sa life niya. Sinong gusto ng peace sa life niya, no? You need to have a relationship first with God, making God your shepherd, and you need to work it out, your relationship with Him. Kasi kapag may meron tayong relationship kay Lord, wino-work it out natin, there are peace. Diba? Anong meaning ng work it out? No? Ibig sabihin, you are doing your part to make your relationship with God better and stronger. Doing His words, His will, His plan in our lives that will make you at peace. Diba? So, sige pa, proceed tayo. For our objectives, no. So, una, to know what devotional is, isa yan sa mga tatalakayin natin ngayong araw na ito. Be able to apply the principles of having an effective devotional, to understand the importance of having a relationship with God through Jesus Christ, to understand the place of prayer and the word in a relationship with God, to understand the power that there is in the name of Jesus. Next, to understand that it is only through intimate relationship with God that we can find all the provisions for our needs. So, yan po yung mga bagay na ating tatalakayin at mabibigyan ng emphasis mamaya sa ating discussion. So, proceed na po tayo sa ating discussion. So, okay na po ba tayo? Let's move now to our discussion. Okay, so dito makikita natin yung devotional life na meron si David. So ano ang mga devotional life na meron si David? Una, makikita natin sa Psalms 27 verse 4. Sabi niya sa Psalms 27 verse 4, basahin ko po sa inyo. Ayan. Open nyo po yung Bible nyo rin sa Psalm 27 verse 4. Hindi kasi naka-add dito sa ating presentation. Ayan. Tingnan nyo na lang din po. Okay. Sabi po dito, isang bagay ang hiniling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, sabi ni David, na ako'y manirahan sa kanyang templo
habang ako'y nabubuhay upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Anong karakter ni David na makikita natin dito? That David loved God's house. Mahal na mahal ng Panginoon ang templo ng Diyos. Mahal na mahal niya ang presensya ng Panginoon. Mahal na mahal niya ang maging kasama ang Panginoon. So, yun no, tayo bilang isang Kristiyano, mananampalataya ni Jesus, naniniwala sa salita ng Panginoon, may tunay na relasyon sa Diyos, dapat ganun din yung ating pamantayan. Dapat ganun din yung ating standard. Dapat ganun din tayo ka-devoted sa buhay natin, that we love God's presence. Ang nakakalungkot nga po, no, maraming Kristiyano ngayon, they hate the presence of God. They hate the house of God. 'Di ba? Papansin natin 'no, kapag nasa Sunday service, anong tinitingnan madalas? Oras, singer, 'no? Ano pa yung mga tinitingnan? Preacher, 'di ba? They are not focused on God's presence. They are not focused on being in the presence of God, in the temple of God. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ni Jesus, dapat ang ating devotion ay being in God's presence, 'no? Loving the presence of God, loving the temple of God, loving yung presensya ng Panginoon, 'di ba? Maraming tao ayaw pa sa church, no? Ayaw na ayaw sa temple ni Lord. Pero dapat tayo hindi. We must love God's temple. Physical man yan na tinutukoy or spiritual, dapat mahalin natin ang presensya ng Panginoon kung nasaan ang Panginoon. Amen? Yun yung devotional life na meron si David. He loved God's house. Pangalawa, sabi sa Psalm 63 verse 1 to 5, basahin ko lang po yung first part kasi medyo mahaba. Basahin nyo na lang po to sa inyong mga bahay. Ayan. Sabi, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Makikita natin dito si David, he prayed at dawn. No? So, on the first part, sinabi dito na si David ay nanalangin sa Panginoon sa umagang-umaga. So, ganun din tayo. Dapat meron tayong, if we are devoted on God, if we have that kind of devotional life, dapat marunong tayo kausapin ng Panginoon, manalangin sa Panginoon, manaig sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa umagang-umaga pa lamang ay hinahanap-hanap na natin ang Panginoon. Ayun. So, marami kasi sa atin, no, anong unang hinahanap sa umaga pagkagising? Cellphone, 'di ba? No? Yun agad yung una nating hinahanap. Yung iba, wallet, 'di ba? Pero tayo, sana, no, hanapin natin una ang presensya ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga panalangin. Diba? Si David, umaga-umaga, nananalangin. Ang Panginoong Yesus na ating tinutularan, umaga-umaga pa lamang, lumalapit na siya sa Ama, nananalangin na siya. Dapat ganun din tayo. If our life is truly devoted on God, dapat ganun yung ating klase ng devotion na meron tayo. Okay? Yan, sa Psalm 63 continuation, makikita natin dito that David had times of praying through the night. Pero mo, hindi lang umaga na nanalangin si David, maging kahit gabi na nanalangin siya. Ano pinapakita dito sa atin? If you are really a devoted Christian, if you are really devoted follower of Christ, kung meron talagang devotion sa life mo, you need to pray to God. Diba? All the time. Not just kapag may mga crisis, not just kapag may mga situation, doon ka lang nananalangin, doon ka lang lumalapit kay Lord. Dapat every moment, every time, marunong tayong lumapit sa Diyos sa pamagitan ng ating panalangin. Diba? Diba? Sabi nga, a prayerful Christian is a powerful one. Kung gusto mo maging malakas, makapangyarihang Kristiyano, kailangan ikaw ay nananalangin. No? Si David, he is a brave man. He is a strong man because he always commune and pray to God. Diba? Sabi nga ng, sabi nga doon sa napanood ko, no, ang isang Kristiyano daw sa Korea, he prays 3 hours
An average Christian in Korea prays at least 3 hours in a day. No, tayo, 'di ba? 3 minutes pa lamang, di na natin ma ma-contain, no? Yung ano pa, yung pastors daw doon, dapat ang average praying time niya ay 8 hours. Biruin mo, no? Pero tayo, 8 minutes pa lang maluha-luha ka na, no? Tagal naman muna itong manalangin. Pero tayo dito, tinuturuan tayo that we must always commune with God in every season, in every circumstances, not just on hardship and trials, but in every uh, uh, time that we experience, we must learn to commune, to come to God in prayer. No? Umaga, hapon, tanghali o gabi, ang mahalaga matutunan nating lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Next, David was a committed worshiper. No? Hindi lamang prayer warrior si David, kundi siya rin ay isang worship. No? Yun pala isang karakteristik ng mga devoted believers ni Jesus, devoted followers ni Christ, dapat merong worship sa Kanya mismo. No? Ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang tuwing araw ng linggo. No? Dapat sa bawat pagkakataon ng ating buhay, marunong tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagpupuri at pagsamba. We must be a committed worshiper. Sabi nga po sa John, no, God is expecting for a true worshiper, no? Yun yung expectation ng Diyos sa atin, to be a true worshiper. God is looking for a true worshiper. And like David, no? A true worshiper is the one who worship God in spirit and in truth, diba? So we must have a spirit of a worshiper, no? Na hindi lamang nagwo-worship sa bibig, sa labi, sa sinasabi, kundi nagwo-worship maging sa puso niya. He desired to long to give God a highest reverence and worship. So, ganun si David, no? Ganun siya ka-devoted. Kaya nga, di ba, kapag nag-worship si David, mababasa natin, no? Yung, demonyo, umaalis, tumatakbo, no? Yung instances na yon, yung siya, nagpatugtog pa nga lang siya, no, ng instrument, no, kay Saul, 'di ba? Tumatakbo na yung demonyo. Kasi nga, yung heart niya is a heart who worship God. Kaya ganun din sa buhay natin, no? If we are a true worshiper, the enemy is running away, hiding themselves. Kasi nga, yung glory ng Lord ay nakikita sa buhay natin. David's devotional life, he admitted his own fault. No? So tayo, as a human being, dumarating talaga sa punto na uh, nagkakasala tayo or we fall short on God's glory. No? Ang kagandahan kay David, he has a heart who admits, who repent. No? Kaya tayo din mga kapatid, kapag tayo ay kasala, no, matuto tayong lumapit sa Panginoon. Huwag na tayong magmatigas ng loob. Huwag na tayong magmalaki, 'di ba? Magpakumbaba at lumapit. Humingi ng tawad at mag-repent, no? When we talk about repentance, no, kapag ang tao ay nag-repent sa kanyang mga kasalanan ay hindi niya na inuulit ang kanyang pagkakasala. Repent is differ from repeat, 'di ba? Kaya dapat when you learn to repent, you must uh, not repeating anymore yung iyong mga sin. So ganun si David eh. He admitted his fault, no? Kaya nga he recognized, no, as a man after God's own heart kasi yung puso niya malapit sa Panginoon. No, kapag sinabi ng Diyos, ito, marunong siya magpakumbaba, marunong siyang lumapit sa harap ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. So, sabi nga sa 1 John 1:9, no, na kung tayo man ay magkasala sa harap ng Panginoon, no, kung ipapahayag ng inyong mga labi ang inyong mga pagkakasala, ang Panginoong Yesus ay handang patawarin tayo sa ating mga pagkukulang. At hindi lang yon, kundi linisin pa tayo
sa ating mga kamalian. So, yung 1 John 1:9, in-address yan ng Panginoon, hindi sa mga unbelievers, kundi sa mga believers. No, kasi nga sa point ng buhay natin, nagkakamali tayo, nagkukulang, nagkakasala, nawawala sa direction, sa path, sa will ng Panginoon. Pero sa oras na tayo lumapit, magpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon, ang Diyos, ang kanyang grasya ay sagana. At handa tayong linisin, patawarin, at ayusin. Next, David's devotional life, he was always aware of God's presence. So tayo rin mga kapatid, let us always be aware of the presence of God. Let us always carry God's presence in us. No? At kapag tayo ay merong awareness sa presence ng Lord, we are also aware to avoid sin in our lives. No? Kaya nga ganun, di ba? Dapat meron tayo awareness sa presensya ng Panginoon. What is a devotional? Sabi dito, devotional is setting aside a specific time every day to be alone and intimate with God in order to develop an important habit, a devotional. So tayo as a Christian, we are expected, no, to have this habit of devotion with God. Katulad ni Jesus, no? Si Jesus may devotional time with the Lord. Early in the morning, pupunta siya sa bundok, nanalangin siya, nakikipag-usap sa Panginoon, binubulay-bulayan ang mga salita ng kanyang Ama. So, how much more tayo as a disciple of Jesus Christ, dapat masundan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus. We must learn to set a time for Jesus. We must learn to set a time reading His Word, communing with Him, praying to God, no? And I know the Lord will do something miraculously sa buhay natin. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga karakteristik ng isang effective devotional. Una, ang effective devotional daw ay nagsiset ng time at nagde-define how long your devotional will be. So, for example, tayo as a believer of Christ, dapat meron kang scheduled meeting with the Lord, di ba? Parang scheduled meeting with your boss, no? Dapat meron din tayong ganun sa ating Panginoon. Nagsiset tayo ng day and time kung anong oras natin kakaharapin ang Panginoon. Yung iba, applicable sa kanila to meet God, to have a devotional time with God early in the morning, like mga madaling araw or paggising nila. So, they are comfortable with that. Yung iba naman sa afternoon, yung iba naman sa gabi. So, commonly, marami gabi bago sila matulog. Okay, so any time of the day you are comfortable with, basta you set a time with the Lord. No? So, kaya nga ang sabi sa ng Panginoon sa Joshua 1:8, no, dilidilihin mo ang salita ng Panginoon araw o gabi. So, wala kang kawala. Pagising mo, araw. Pagtulog mo, gabi. Dapat within that time na pagdilidilihan mo ang salita ng Panginoon. Next, an effective devotional, you look for and create space for privacy. So, ang devotional pala talaga, no, dapat naglalaan ka ng espasyo sa lugar mo, sa kwarto mo, o kaya sa lugar na kung saan comfortable ka talking with God, no, na hindi ka mafe-feel na parang yung aware, yung parang ka sa salita sa sarili mo, no, conscious ka, gano'n. So, para daw maging effective yung devotional mo, dapat meron kang space sa bahay mo kung saan do'n ka mananalangin. You set an atmosphere na dito ka magwo-worship, magpe-pray, dito ka magbabasa ng salita ng Panginoon, dito mo kakausapin ang Diyos. Yan yung mga isang way para matulungan tayo maging effective sa devotional life natin. Next, develop the habit of doing it in the morning before starting your routine. So maraming mga tao ay ang kanilang devotional time, ni-schedule nila early in the morning para umagang-umaga pa lamang makareceive na sila ng instruction from the Lord at ito yung mga gagawin nila sa kanilang buong araw. Pero gaya nga ng sinabi ko, uh, have a time with God kung saang time kayo comfortable. Kung gusto nyo morning, afternoon, or in the evening. Pero best suggestion and recommendation, do it in the morning, gaya ng ating Panginoong Jesus.
Next, be sincere with yourself and with God. No? When you are doing your devotion, praying, and reading the Word of God, be sincere. No? Naglaan ka na ng oras para sa Panginoon eh. Dapat naging sincero ka na. Diba? Hindi mo lang to ginagawa para lang masabi sa leader mo na nagbasa ka ng devotion. Hindi mo lang to ginagawa para masabi na nanalangin ka. Pero ginagawa mo to because you want to develop your relationship with the Lord. Next, have your Bible at hand as well as your notebook to write down all the things that God speak to you through His Word. So, kapag magde-devotion, dapat may Bible at notebook ka para meron kang matitake down notes at meron kang mababasa syempre. So, yun yung mga requirements natin. So, may ballpen ka rin. Yung 3 B's natin, lagi dapat yung magkakasama. Okay? Next, make the list of all the prayer requests that you will bring to the Lord in prayer. So, before you proceed on your prayer, gawa ka muna ng listahan mo for kung ano yung gusto mong ipanalangin on that day. Yung iba gumagawa ng weekly na prayer list nila, yung iba daily prayer list nila, depende sa kung ano yung kanilang mga pinagdaraanan. So, create that list. No? At maganda kinocompile mo yung list na yun para on that week, on that day, or on that month, or on that year, makita mo gaano ang Lord nag-a-answer ng mga prayers mo. At makita mo rin, no, bakit hindi ito in-answer na Lord. At ito yung prayer na binigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? So, nakikita mo how the Lord works sa iyong pananalangin. Next, devotional. What is a devotional? It strengthens our spiritual being in order to enter into His presence. No, mahalaga ang devotion para tayo ay mapalakas sa ating spiritual na buhay at makalapit tayo sa presensya ng Panginoon. Two natures that coexist within us. We have the spiritual nature and the carnal nature. So, familiar naman tayo doon, no? Na tayo bilang tao ay nahati tayo sa tatlong parte. Our spirit being, our our natural being, which is our soul, and last is our physical being, which is our body. So, kapag tayo nagde-devotion, we strengthen our spiritual being. Yun yung yung breath ng Lord within us, our spirit. Okay? So when we are doing our devotion, let us always begin to pray with joy and thanksgiving. Kapag tayo ay magde-devotion, let us always create an atmosphere of joy and thanksgiving before the Lord. When you are doing your devotion, have an attitude of praise at all times. No? Kaya yung iba, nag-start yung kanilang devotional time with worship, with praise, with thanksgiving to the Lord. Next, doing your devotion, you must spend time understanding the word of the Lord, which is yun yung mahalaga eh. Kasi doon ka kukuha ng iyong i-reflect, ita-digest, and instruction coming from the Lord. When we understand the word, a fire is lit in our hearts. That is the benefit of our devotion. Nagkakaroon ng apoy mula sa ating mula sa salita ng Panginoon. Naapoyan tayo, 'di ba? Nag-aalab tayo mula doon sa ating mga nabasa sa salita ng Panginoon. Jesus taught his disciples how to pray. Yun. So, makikita natin, no, si Jesus, ano ang una niyang tinuro sa mga disciples niya? Hindi yung pagmimilagro, hindi yung pagta-turn ng water into wine, hindi yung pagpapagaling ng mga sakit, hindi yung, ano pa ba, pagpapakain sa maraming tao, no, sa 5,000 tao. Ano ang tinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo? Ang pananalangin. Because prayer is a very important weapon against the enemy. And prayer is a very important weapon to develop our intimacy with God. Kaya nga mahalaga, no? Matutunan talaga natin, maging prayerful talaga tayo kasi being a prayerful person, we become a powerful one. Diba? Sabi, Jesus taught his disciple how to pray because prayer is the key that allows you to relate to God. No? Parang sa isang mag-ama, no? Kung hindi ka nakikipag-usap sa ama mo, how you will develop your relationship with Him. Ganun din sa Diyos. No? Kung tayo ay hindi nakikipag-usap sa Panginoon, baka ang relasyon natin sa Diyos ay ano lang ba? Sa papel lang. No? Born again sa papel.
pero wala sa espiritu, 'di ba? Ang ating pakikipag-communicate kay Lord, that allows us, our spirit, to be more on fire with God. Kaya nga dapat manalangin tayo lagi sa Panginoon. Prayer is always answered, no? Kapag tayo laging nananalangin, lagi nating nakikita ang kilos at kamay ng Panginoon, ang pagsagot niya sa mga dalangin natin. Alam mo po, sa pananalangin, tatlong bagay lang naman sumasagot ang Panginoon. Yes, kapag ito ay according sa kanyang kalooban. No, kapag hindi ito according sa kanyang kalooban. And wait, no? Kapag hindi pa to time para sa kanyang kalooban. So, ganun mga kapatid, no? Kapag no yung nare-receive mong answer sa prayer mo kay Lord, because God is directing you to the best, to the right path. You must be thankful, no? Okay? You must be thankful sa mga ganong circumstances ng life natin. Okay? Jesus is the only mediator, no? Okay? So si Jesus, 'di ba? Ang ating tagapamagitan ngayon sa kalangitan. At si Jesus ay nanalangin para sa atin na tayong lahat ay maging matatag sa ating pananampalataya, 'di ba? Nung panahon ng Old Testament, isa sa mga kilalang mediator ng mga Israelites ay si Moses. Ngayong panahon naman, ang ating Panginoong Yesus, our high priest, our mediator, siya yung namamagitan sa atin sa Ama. Nananalangin para sa atin. Kung ating Panginoong Yesus ay pinapanalangin pa rin tayo until now, how much more tayo, di ba? Develop a habit of prayer. God is our provider. Sabi nga, ang Diyos, ang ating kaloob, no? At ang Diyos ay hindi magkakaloob sa atin kung hindi tayo lalapit at mananalangin sa Kanya. Sabi nga sa Matthew 7:7, no? Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Kung hindi ka humihingi, hindi ka bibigyan ng Panginoon. That is the very simple logic. So, ganun din sa buhay natin. We can experience the providence of God, the provision coming from the Lord if we commune with Him through prayer. Parang sa mga magulang, 'di ba? Yung mga anak mo, hindi mo naman bibigay ito sa kanya kung hindi naman siya manghihingi, 'di ba? Minsan may mga magulang na ito yung mga best na binibigay sa anak niya. Pero the best pa rin, no? Malaman mo yung pangangailangan ng anak mo, yung coming from his mouth or her mouth. Next, Jesus said yes to the promise, 'di ba? So, ang dami mga pangako ng Panginoon na mababasa natin sa kanyang salita, kaya nga mahalagang devotion, no? At 'yun ay makakamtan, makiklaim lang natin sa ating pananalangin sa Panginoon. Kaya nga tandem talaga yung devotion, reading the word of God and prayer, 'di ba? To develop a intimacy with God. Next, yan. So, have a book of dreams, no? So, ito yung challenge ko sa lahat, no? Have a book of dreams. Magkaroon kayo ng sarili ninyo mga journal. Doon nyo isulat yung inyong mga prayer requests at lagyan nyo yun ng date, no? At tingnan ninyo, once na answer na yun ng Panginoon, lagyan nyo kung kailan sinagot yun ng Panginoon. Ayun. So, makikita mo doon how the Lord is uh, answering your prayers, how He work miraculously to give yung mga panalangin natin, and how He directs us always, no, sa ating mga panalangin. And makikita mo rin how you grow and mature sa iyong mga pananalangin. Kasi doon makikita mo, dati ito yung prayer request mo. Ngayon makikita mo, nag-i-improve nagmamature yung prayer request mo. Dati more on self lang yung prayer mo, pero nag-grow ka na, nagmamature ka na, nadadamay mo na yung iba sa mga prayer request mo. Tapos nakikita mo how the Lord answers, no? At sa iyong notebook, no, mas maganda, mas visual, mas better, di ba? Okay? Mas specific, mas better. In conclusion, a personal relationship with God is an extraordinary source of life. That is why we need to develop that kind of relationship, devotion with the Lord. Begin a new stage of your life to do your devotion time. Kaya nga mga kapatid, challenge ko sa bawat isa sa atin as you step on this schooling, no? Begin na yung inyong devotion time with the Lord, no? So simulan niyo ito sa First John, no? After niyo mag First John, jump kayo sa John, 'di ba?
Or kung ayaw ninyo, meron naman tayo ditong devotional guide. So once you follow this devotional guide, you will read the whole Bible na, no? So you will read from Genesis hanggang Revelation. So kung gusto niyo ng sources nito, mag-message lang kayo kay JC Hope. O tignan niyo sa page natin, naka-post naman doon sa mga features yung devotional guide natin. Anyway, no? Begin to have time with the Lord. No? Chapter man yan o verses man yan. Begin to read and pray with the Lord. Kasi ito yung mag-strengthen ng ating relationship sa Panginoon. Being able to enjoy the wonders of God daily. So you will only enjoy God's wonders if you are abiding on His Word. Makikita mo kung gaano ang Diyos kumikilos sa buhay mo sa pamagitan ng iyong pag-devotion. Kaya yan, encouragement ko mga kapatid, no? Have some time to pray, to read the Word of God. And I know and believe, no, ang Lord ay gagawa ng kamangha-mangha sa buhay ninyo if you spend time with the Lord. Ayan. Sige po, dito natin tatapusin yung ating session 2.1, Cultivating a Relationship with God sa pamagitan ng ating devotional life. Pray po tayo saglit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sa iyong mga tinuturo. At dalangin namin, Panginoon, na sa aming buhay, we will learn to cultivate a relationship with you by doing our devotion, by spending time praying and talking to you, Lord God. And Lord, we pray, tulad ni David, O Lord God, magkaroon kami ng pusong hinahangad lagi ang iyong presensya, Panginoong Yesus. At naniniwala kami, Panginoon, as we do this, O Lord God, you will create peace in our lives because you are the one who direct us. You are the one who lead us to green pastures, to beautiful places, to beautiful statures, O Lord God. And Lord, I pray sa mga kapatid kong ito that will take the challenge, O Lord God, of knowing you more by reading the Word of God. I pray that you will bless their life, that you will cover them with your precious blood, Lord Jesus, and every plans and work of the enemy on their lives. Right now, ay aking pinapawalang kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko, O Lord God, whatever we learn from this session ay tunay nga mag-grow ito sa aming life, O Lord God. Salamat po, O Lord God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless us all po.